Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, January 30, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balita A to Z. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Supreme Court case kontra sa 2025 budget. Bahagi ng destabilisasyon ayon kay Pangulong Marcos. Speed limit itatakda na sa bahaging Baras Rizal ng notorious na Marilake Killer Highway. Mahigit isang linggo pa bago ang campaign period, ilang printing shops tumatakbo na sa negosyo mula sa mga kandidato sa eleksyon. Sa kakaiba segment, Japanese national costume na kimono, binigyan ng Filipino twist ng Pinay entrepreneur. Sa showbiz, inspirational diva Jamie Rivera may bagong awitin para sa Jubilee 2025 celebration ng Simbahang Katolika. At megastar Sharon Cuneta napahanga sa galing ni Coco Martin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Naniniwala si Pangulong Marcos Jr. na bahagi ng tangkang destabilisasyon ang inihaing reklamo sa Korte Suprema laban sa 2025 national budget. Sakali kasing ideklara ng SC na labag sa batas ang General Appropriations Act, no choice ang Marcos Jr. government kundi magtigil operasyon. Meron po ba tayong contingency? No, we shut down everything. Aminado si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang backup plan ang gobyerno sakaling katigan ng Korte Suprema ang inihaing reklamo ng kanyang dating Executive Secretary na si Vic Rodriguez na layong ipawalang bisa ang 2025 national budget. Ibig sabihin, kung idedeklara ng Supreme Court na unconstitutional ang 2025 General Appropriations Act o GAA, titigil ang operasyon ng gobyerno. Kaya tingin ng Pangulo, bahagi ito ng paninira sa kanyang pamahalaan. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Sa kabila nito, kumpiyansa si PBBM na solid ang depensa ng Malacanang. Sa hiwalay na talumpati sa Cebu ngayong Huwebes, muli ring itinanggi ni Marcos ang mga paratang na may blankong item sa 2025 GAA na ayon sa mga kritiko ay posibleng mauwi sa sinasabing pagmamagic sa pera ng bayan. So for those of you, and up to now I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. Samantala, todo deny naman si Rodriguez sa mga paratang sa social media na hinahamon nila ang 2025 budget para puwersahing ibalik ang tinapyas na pondo ng Office of the Vice President. Paliwanag ni Rodriguez, posible pa rin namang ipitin ang budget ng OVP kahit ibalik ito sa batas. Sino ba nagko-control ng release ng budget? Hindi ba DBM? Halimbawa, nag-reenacted budget. Di wag nyo i-release just to prove to you and to those clowns in Congress na wala kaming pakialam sa budget ng Office of the Vice President. Para kay Rodriguez, usapin ito ng pagpapanagot sa mga naglagay ng umano'y blanco o maling halaga sa budget items ng Bicameral Conference Committee report. Nagsisinungaling yung mga mambabatas na nagsasabing ito'y typographical, grammatical, or merely printing errors. Kawawa yung mga miyembro ng technical working group kung sila ang maiipit dito. At I suggest, sabihin nila yung totoo kung sino talaga ang merong makating kamay na nagsulat ng mga halaga dito sa bakanteng Bicameral Conference Committee final report. January 27, formal na inihain ni Rodriguez at ni Congressman Isidro Ungab ang reklamo sa SC dahil sa mga umano'y blankong line items sa BICAM report na siyang basehan ng pagsasabatas ng 6.352 trillion peso national budget.
Naniniwala si House Appropriations Committee Vice Chair at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Lonto Adyong na tila isang hamon sa Senado at may hirapang makakuha ng hatol na impeachment si Vice President Sara Duterte, lalo na at papalapit na ang kampanya para sa halalan sa Mayo. Ayon kay Adyong, hindi lang ito basta issue ng impeachment, kundi conviction, lalo't usapin ito ng maling paggamit ng confidential funds, pero inaasahan naman niya kasing magiging abala na rin ang marami. Sa ngayon, nakaabang pa rin ang 3 impeachment complaints laban kay Duterte sa tanggapan ng House Secretary General simula pa noong Disyembre. Pero ayon naman kay House Secretary General Reginald Velasco, naberipika na ang mga inihaing reklamo, pero may mga kongresistang humiling ng karagdagang oras para aralin ang posibleng paghahain ng ika-4 na impeachment complaint. Iginiit naman ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez na kapag na-refer na sa Committee on Justice ang isinampang reklamo, agad nilang gagampanan ang konstitusyonal na tungkulin. We as members would have to wait po for its eventual endorsement to the Committee on Justice. So that's the stage we're at now. I don't think the Congress will shy away from its constitutional duty. I don't think I've heard any member who would say no to it if it were to already be endorsed to that committee. Pumanaw na si Albay 1st District Representative at Liberal Party President Edsel Lagman sa edad na 82. Kinumpirma ng kanyang pamilya ang kanyang pagkamatay nitong hapon dahil sa cardiac arrest. Nagluluksa naman ang Partido Liberal sa pagpanaw ni Lagman na kinilala nila bilang matalas, masipag at matapang na lingkod bayan ng Pilipinas. Si Lagman ay nakailang beses nagsilbi bilang kinatawan ng Albay 1st District. Sa panahon niya sa Kongreso, ipinaglaban niya ang reproductive health law at mga karapatang pantao. At hanggang sa kanyang pagkamatay ay tumatayo siya bilang isa sa pinaka-prominenteng personalidad ng oposisyon. Magtatakda na ng speed limit sa Marilake Highway ang bayan ng Baras sa Rizal at pinaplano na rin nilang gumamit ng speed gun. Ito'y upang maiwasan na ang mga aksidente sa highway na ginagawang karerahan ng ilang motorista. Hindi bababa sa 5 ang nasawi at 123 ang na-aksidente doon noong isang taon. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Tumigil na siya kung sino po magyaya sa kanya, huwag na siya sumama. Nanggagalaiti si Nanay Jocelyn matapos maaksidente ang kanyang anak sa notorious na Marilake Highway na bumabagtas sa Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Napasugod siya sa first aid station ng Barangay Pinugay, Baras, Rizal dahil sumemplang ang anak na nakiangkas sa kaibigang nakamotorsiklo at nag-exhibition sa naturang highway. Galos lang daw po, tapos yung driver din may sugat din daw po. Natatakot po syempre po, di po din natin masabi kung ano talaga pong mangyari, di ba? Ayon sa pamunuan ng barangay, parati nang nakastandby ang kanilang medic team dahil sa malimit na aksidente sa highway. Taong 2024, siguro meron kaming aksidente na 123. As of now, 2025, January, meron na po kaming 12 na accident. Meron tayong mga nasawi. O na siguro mga 5 o 6 ganun. May mga nasawi. Ayun yung mga vehicular accident. Bukod sa mga karerahan, maraming mga nakamotor na mapangahas sa highway. Ganito kaganda ang Marilake Highway. Malawak at maluwag ang kalsada. Kaya naman mga motor enthusiasts ginagawa itong entablado ng kanilang pagpapakitang gilas. Pero pag nagkamali ka ng arangkada, baka huling exhibition mo na ito dahil maaaring mauwi sa aksidente at magdulot ng kamatayan. Kaya naglagay na ang Rizal Police Provincial Office ng mga mobile outpost sa kahabaan ng Marilake Highway para balaan ang mga pasaway. Subukan nilang pumunta ngayon at pag-aarestuhin namin sila. No? Hindi namin inaalaw na gawing racetrack itong Marilake. No? Maging Land Transportation Office at mga Barangay Police Force ay nakabantay na rin sa strategic point sa Marilake Highway, kabilang na sa bayan ng Baras. Magkaroon dito ng speed limit, ang lahat ng lalagyan namin lahat ng karatula. Siguro di sila makapagsisingaling sa speed gun na aming pinaplano na para walang kadahilanan para hindi sila mahuli o hulihin.
kung talaga sila nagkamali. Itatakda ng speed limit sa bagong ordinansa na nakatakdang ibaba ng lokal na pamahalaan ng baras. Baka magmumulta sila ng malaking halaga. At alam mo naman na tayo ang dapat pairali natin dito yung disiplina. Pagkat kung ang mga ating motorista ay walang disiplina, mas marami ang magiging aksidente dito sa ating lugar sa Marilaki. Nakikipag-ugnayan na ang Baras LGU sa LTO at iba pang law enforcement agencies para sa ibababang ordinansa upang mailayo na sa mga aksidente ang mga motorista sa bahaging ito ng Marilaki Highway. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, mas paiigtingin ng Philippine National Police ang kanilang patrol operations sa Marikina, Rizal, Laguna, Quezon o Marilake Highway kasunod nga ng pagkamatay ng isang motorcycle rider habang nagsasagawa ng delikadong Superman stunt. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, kailangang maglagay ng mga curve, signage at iba pang engineering solution sa highway para makapigil sa mga iligal na karera at delikadong stunt. Hiniling din ni Marbil ang kooperasyon ng local government units maging ng Department of Public Works and Highways para masigurong ligtas ang kalsadang ito. And of course, stricto tayo. Pagka nahuli ka namin, then we have to impound you and suspend your licenses. But again, ang deterrent yan is to put more engineering dun. Dapat, meron sila nakalagay doon, curve, you cannot yun. May mga signages. At least alam na tao na ito lang yung limit mo. Kasi last time yung nagbumoto ko, walang limit yung mga nandun eh. Hindi naabot ng Marcos government ang mga target nito sa paglago ng ekonomiya. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang gross domestic product ng Pilipinas sa ikaapat na quarter ng 2024 sa 5.2%. Ibig sabihin, sa kabuuan ng taong 2024, nasa 5.6% lang ang GDP growth ng bansa, malayo sa target na 6 hanggang 6.5%. Ayon sa National Economic Development Authority, malaki ang naging epekto ng 6 na magkakasunod na bagyo noong huling quarter ng taon. Dahil sa pinsala ng panahon, lumiit ang industriya ng agrikultura, forestry at fishing sa negative 1.6% na GDP growth. Malaking bagay ito dahil 8% ang kontribusyon ng agrikultura sa kabuuang GDP. Sa kabila naman ng hindi na-meet na targets, ayon sa NEDA, malakas pa rin kung tutuusin ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa rehiyon. Now, while this falls short of our target growth rate of 6 to 6.5%, we are positioned as the third fastest growing economy in the region, falling behind a trailing Vietnam at 7.5%, China at 5.4%, but outpacing Malaysia at 4.8%. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bagong runway sa Mactan Cebu International Airport na siyang tinaguriang una at natatanging parallel runway sa Pilipinas. May habang 2.56 kilometers ang alternate runway na target mapalakas ang kapasidad ng MCIA pagdating sa air traffic demand at dami ng pasahero at cargo na maseserbisyohan. Matitiyak rin ito ang tuloy-tuloy na operasyon ng paliparan sa panahon ng emergencies at maintenance activities sa pangunahing runway. Ayon sa Pangulo, tugon ang ikalawang runway sa patuloy na pag-unlad ng Cebu at sa main airport nito, lalo't umakyat ng 12% ang dami sa kabuuang 11 million passengers ang sinerbisyohan nito noong 2024. Dagdag ni PBBM, patikim pa lang ang Cebu Airport upgrade dahil inaasahang i-upgrade din ang iba pang paliparan sa bansa. Under the Aviation Infrastructure Program, we have allocated 7.7 billion pesos under this year's budget for the upgrade of 15 airports nationwide. This underscores our resolve to modernize facilities and ensure connectivity across the archipelago.
Muling naglabas ang iconic singer at inspirational diva na si Jamie Rivera ng bagong awitin para sa tema ng Jubilee 2025. Pinamagatan itong Ningas ng Pag-asa, isang Filipino version ng Pilgrims of Hope sa ilalim ng record label Inspire Music. Layunin ng awiting ito na magbigay inspirasyon at kalakasan sa kapwa nating nawalan na ng pag-asa at nararapat na patuloy pa rin kumapit sa may kapal. Kilala si Jamie sa ilan pang inspirational hits gaya ng Heal Our Land, Jubilee Song, Only Selfless Love, Tell the World of His Love at marami pang iba. Abangan sa aming pagbabalik, campaign period na nga ba? Ilang printing shop sa Metro Manila nagsimula ng tumanggap ng pag-iimprenta ng campaign materials. At national costume ng Japan na kimono, binigyan ng bagong Filipino twist design ng isang Pinay entrepreneur. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hindi pa man nagsisimula ang campaign season para sa 2025 midterm elections. Ramdam na at napakarami nang natatanggap na production projects ng ilang printing shops sa Metro Manila mula sa mga supporter at kandidato. Inaasahan na rin kasi nila ang pagdagsa ng mga magpapaimprenta ng campaign materials pagpasok ng Pebrero. May balitang A to Z si Naomi Almojano. Halos 2 linggo bago ang opisyal na pagsisimula ng campaign period sa bansa, wala nang pahinga ang mga printing machine sa printing shop na ito sa Mandaluyong City. Halos araw-araw na raw kasi ang tanggap nila ng paggawa ng campaign materials mula sa mga supporter ng mga lokal at nasyonal na kandidato. Marami na mami, lalo na yung mga supporter, mga TODA, yung mga ganon dito sa Mandaluyong. Last 2 months, mga ganon, meron na talagang nag-ano. Pero meron kasi yung iba nagre-ready na rin naman. Kasi pagka yung election na, nahihirapan na sila magpa-print sa iba, na nahihirapan sumingit, gano'n. Kadalasan daw sa mga ipinapaprint ngayon mga tarpaulin na depende sa sukat, disenyo at dami. Nasa 2 hanggang 3 rolyo ng tarpaulin ang nagagamit ng printing shop ni Mark, kung saan 500 piraso kada rolyo ang kanilang napoproduce. Mga 24 hours mo, walang tigil talaga yan, mga printing namin. Kasi pagugupit na lang, pagbubutas ng tarpaulin, mga gano'n. Ayun, matagal talaga, dire-diretso. Ang printing shop naman na ito, bagaman hindi pa nagsisimulang mag-imprenta ng mga campaign poster, unti-unti na ring nakatatanggap ng mga kliyente mula lokal na mga kandidato. Sa February 11 pa, nakatakda ang simula ng pangangampanya ng mga partido at tumatakbo sa pagkasenador. Habang March 28 naman ang umpisa ng pangangampanya para sa mga kongresista at iba pang lokal na posisyon. Pero hindi pa man ito opisyal na nagsisimula, nagkalat na sa bawat kanto o lugar ang naglalakihang election banners, billboards at sandamukal na posters. Kaya tansya ng mga printing shop na ito, pagpasok ng Pebrero, lalong dadagsa ang mga magpapaimprenta ng mga political tarpaulin at iba pang campaign materials. Gayunpaman, patuloy naman ang paalala ng Commission on Elections sa mga kandidato na maagang nangangampanya. Maaari raw itong maging ground for disqualification. Nakasaad kasi sa COMELEC Resolution No. 11086 na kailangang tanggalin lahat ng uri ng prohibited election propaganda 72 hours o 3 araw bago ang simula ng campaign period. Patuloy din ang pagsasagawa ng Metropolitan Manila Development Authority at ibang local government unit gaya ng Quezon City ng mga Oplan Baklas. Ito'y para masigurong walang campaign material ang nakapaskil sa mga ipinagbabawal na lugar. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Binawi na ng content creator at vlogger na si Rosemary Tan Pamulaklakin o mas kilala bilang si Rosmar ang kanyang kandidatura sa pagkakonsehal sa Maynila. Sa isang Facebook post, sinabi ng independent candidate na si Rosmar na
wala sa puso niya ang politika sa kabila ng pagkuha sa kanya para maging katiket o kasama sa hanay sa pagkaalkalde ng Maynila. Pero anya, marami ang nagpayo sa kanya na huwag nang tumuloy dahil nga marumi ang politika. Ayaw niya rin daw mapako sa iisang lugar pagdating sa pagtulong. Samantala, inanunsyo rin niya na 3 buwan na siyang buntis na isa rin sa dahilan para itigil niya ang pagtakbo. Nagpasalamat naman si Rosmar sa lahat ng nagtiwala sa kanya. Patuloy ang implementasyon ng Oplan Katok ng Philippine National Police sa kabila ng babala ng Commission on Elections na maaari ito umanong magamit sa pananakot sa mga botante at kandidato sa loob ng election period. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, regular na tungkulin ng pulisya ang naturang programa para maiwasan ang karahasan. Ipinaliwanag niya na ang tanging kinakatok nila ay mga individual na may hindi nakarehistrong mga firearm o baril. Sa kabila nito, makikipagpulong pa rin ang PNP sa COMELEC sa February 4 para talakayin ang hangganan ng Oplan Katok. Sa tala, aabot na sa mahigit 620,000 notices ang ipinadala sa mga may-ari ng baril na expired ang lisensya. 17,000 naman ang nag-renew na, habang 11,000 na baril ang naisuko sa pulisya para sa safekeeping. I'll discuss it with the chairman kasi normal na police duty po natin. And the Oplan Katok, continuous po yan. Ang purpose rin yan is really to account all the firearms. Yun po yung cost ng... Sa iba pang balita, hindi pa rin tumitigil ang Philippine National Police sa paghahanap kay dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na nahaharap sa kasong murder kaugnay ng pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, tuloy-tuloy ang kanilang paghahanap at hindi raw sila humihinto. Aminado naman ang hepe ng kapulisan na mahirap hulihin si Bantag dahil may alam umano ito kung paano umiwas sa mga otoridad at gumamit ng teknolohiya. Sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na malapit na raw mahanap ng mga otoridad si Bantag. Of course, alam niya kung paano galing po ng galing po ng meron siyang knowledge how to evade po yung natin. Of course, may technology rin siya. So we're looking po, lahat po ng natin, hinahanap po siya. Hindi bababa sa 30 bangkay ang nabawi na mula sa crash site matapos ang salpukan ng isang passenger plane at helicopter sa Washington, D.C., USA. Bumagsak sa Potomac River ang American Airlines Flight 5342 na may lulang 64 na pasahero at crew habang bumaligtad naman sa tubig ang helicopter na UH-60 Black Hawk. Kasama sa mga sakay ng eroplano ang mga US figure skaters at ilang Russian citizens, kabilang ang mga ice skating coach at world champions. Mahigit 300 rescuers ang naghahanap pa ng mga posibleng survivors gamit ang rubber boats sa gitna ng napakalamig na panahon at malakas na hangin. Iniimbestigahan naman na ng mga otoridad ang sanhi ng insidente. Usong-uso ngayon ang sustainable fashion at eco-friendly na mga pamamaraan kasabay ng issue ng climate change. Kaya naman ang isang Pinay entrepreneur na ito mula Japan, binigyan ng bagong buhay ang kimono ng mga Hapon into a modern Filipiniana at barong twist. Ang kwento sa likod ng kakaibang Pinoy innovation na yan sa Balitang A to Z ni Stanley Gahete. Reinventing the invention in a modern, progressive way. Ganito ang essence ng creative innovation ng isang bagong tayong kumpanya na layong buhayin at bigyan ng panibagong buhay ang national costume na kimono ng bansang Japan with, of course, a Filipino twist. Sabi nga na isusuot lang ang kimono sa mga formal na okasyon tulad ng kasal at formal events at hindi na ito nagagamit pa. Nakatago na lamang sa mga aparador at closet. From then on, naisip ko, paano nga ba natin pwede itong gamitin? Ngayon, also yung trend ng muling Filipiniana, and it happens my mother is mananahe. Siya yung nagpahinanggaw ng mga bridesmaids ko. So from then on, naano ko na, pwede nga natin gamitin
to go. So, una nag-start lang siya sa idea sketch, tapos pinatry ko sa mama ko. I was like, nung nakita ko yung final product, Kaya naman para ikampanya ang sustainable fashion at environment-friendly na beauty with a purpose, niredefine ni Marge ang kimono fashion. Gusto ko magbigay ng kamalayan, imulat pa ang mata ng tao that there's so much more about Japanese culture. And that Japanese culture that I want to introduce to people is yung kimono. Sa nakaraang fashion show nitong weekend, binuhay ang mga disenyong kimono transformed into Pinoy wardrobe design representing the value, beauty at craftsmanship gamit ang quality na premium na tela. We all want to be fashionable. So, okay naman yun because that's how we express ourselves, how we express our style. But the thing is, it's at the cost of our environment. Dito nakikita natin na pwede pang i-reimagine yung ating mga Filipiniana, yung mga kasuotan natin, di ba? Yung mga barong, yung mga suot ng mga lalaki, ng babae. It really amazes me and it really brings a different beauty in what we know or in what we wear every day. So it's really something that our professionals, our young professionals most especially, could look forward to wearing. Kaya naman para sa mas mayabong na sining at kultura, sustainable fashion ng kimono, barong at Filipiniana ang ibida. Para sa Balitang A to Z, Stanley Gahete. Susunod, megastar Sharon Cuneta, bakit nga ba napahanga sa galing ni Coco Martin sa teleserye projects? Susunod na rin bang makikita sa teleseryeng Batang Quiapo? At Sian Lim, may hanggang langit na natupad. Alamin yan. At manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Napabilib ni Batang Quiapo lead actor Coco Martin si megastar Sharon Cuneta dahil sa husay at galing niya sa produksyon. Nais niya rin daw na makasama sa primetime teleserye. Samantala, Sian Lim, isa ng ganap na private pilot. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Excited ang nag-iisang megastar Sharon Cuneta sa bawat episode na kinabibilangan niyang teleserye na Saving Grace. Sa isang media ko ng iniindorsong brand ngayong Huwebes, sinabi ni Ate Shawi na mas kapanapanabik ang mga eksena sa Saving Grace at siguradong hindi mabibitin ang mga manonood. Mas maraming eksena, mas mahaba. Maraming eksena hindi naman sa time because we had to condense everything and comply with 14 episodes of time. But the ABS-CBN version will be much longer, much more detailed because we still have a lot of scenes that we shot ourselves and we have to see. So it's going to be more exciting. So something new for our viewers to do or to watch in the future. Dagdag pa ni Mega, looking forward rin daw siya na madagdagan pa ang teleserye niya sa Kapamilya Network. At kung may pagkakataon nga raw na ayain siya ng primetime king na si Coco Martin sa Batang Quiapo, ang sagot ni Sharon, anytime, anak ko yung laban. Huwag lang bold. Kwento pa ng aktres, labis rin siyang napahanga sa galing ng aktor na para sa kanya isang henyo sa Philippine showbiz industry. Sabi ko, oh my God! Oh, parang, kasi siya nagsusulat, siya ang director, tapos artista siya. I have never in my whole life seen someone who was such a genius. Go, go, go for collab Ate Shawi and Coco! Samantala, Captain Zian is here dahil isa ng official private pilot ang actor na si Zian Lim. Ang good news na yan, proud na inanunsyo ni Zian sa kanyang social media pages.
Makikita rin ang snaps na nakasuot ng uniforme ang aktor na talaga namang bagay na bagay sa kanya. Next goal naman ni Zian na makakuha ng commercial pilot license. Congratulations and safe flights, Zian! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa author na si Roald Dahl. Ang sabi niya, taglay nating lahat ang lakas na baguhin ang mundo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!